Pinaigting pa ng Department of Health ang nutrition literacy sa Baguio City. Ito'y bilang tugon na rin sa lumabas na datos na isa sa bawat 5 buntis at nagpapasusong ina sa Pilipinas ay nakararanas ng iodine deficiency na nagdudulot ng pagkabansot ng mga bata. Si Mark De La Rosa sa balitang yan. Ang Republic Act 8172 o Asin Law ay nagtatakda na ang lahat ng asin na gagamitin para sa konsumo ng tao at hayop ay dapat iodized. Ito ang isa sa mga binigyang diin sa pagpupulong ng DOH kasama ang media. Batay sa report ng Expanded National Nutrition Survey noong 2018 hanggang 2019, lumabas na isa sa bawat 5 buntis at nagpapasusong ina sa Pilipinas ay nakararanas ng iodine deficiency. Dahil dito, nalalagay sa panganib ang kanilang mga anak na magkaroon ng brain damage, maging sakitin at mahina, at higit sa lahat, posibleng maagang mamatay. Effect niya na physical, let's say for example yung sa brain development, it is already irreversible. Yung iba sa height, we have cretinism because of the lack of iodine. So, those are already irreversible doon sa bata. Tanging 3 sa bawat 10 pamilyang Pilipino lang ang gumagamit ng iodized salt sa kanilang mga tahanan, na malayo sa target na hindi bababa. Sa 90% ng mga kabahayan ang dapat gumagamit ng sapat na iodized salt. We wanted to eradicate yung iodine deficiency disorders natin, especially among children, yung among pregnant women, kasi nga yun yung vulnerable groups natin. And this will help us to have a healthier children. It will help in the mental development din, physical development din nila paglaki nila. Tinalakay din sa Health Literacy Conference ng Department of Health ang usapin ng malnutrisyon na madalas nagdudulot ng stunting o pagkabansot. Ito ang kakulangan sa tamang taas batay sa edad ng bata. Dahil dito, binigyang diin ang kahalagahan ng unang 1,000 araw ng buhay ng bata, mula sa sinapupunan hanggang sa ikalawang kaarawan nito. Ang pagbibigay sa ina at anak ng mga pangunahing serbisyo tulad ng micronutrient supplementation at bakuna. Pagpapayo sa eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan. Tabang payo sa nutrisyon at kalusugan. Ilan lamang ito sa mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mag-ina. Nananawagan ang UNICEF at DOH na makipagtulungan ang bawat pamilya upang maiwasan ang stunting sa kabataan at matiyak ang magandang kinabukasan ng bawat bata sa isang progresibo at mapag-arugang lipunan. With all our initiatives, we are improving health outcomes. So therefore, we would want to be able to sustain the improvement in our health outcomes so that, again, we hope that there will be a very healthy population and citizenry. Mark De La Rosa, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.